Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon, sumainyo ang kanyang kapahingahan. Isang bagay na lagi natin pinapanalangin, isang bagay na lagi nating inaasahan tuwing tayo ay magsasama-sama, ay yung magkaroon ang bawat isa ng isang kaisipan ng pagpapala. From time to time, pinapaalala natin sa isa't isa that we must have a mentality of blessing. Yan yung isang bagay na gusto ko sana talaga tuwing magkakasama tayo ay matatanggap ninyo at babaunin nyo pagkatapos ng ating mga gawain. When you go out here, every time we gather, you will receive and you will take with you a mentality of blessing, a mindset of blessedness. At yan yung ating shared reflection ngayong umagang ito sa ating message na pinamagatan nating to be blessed. Let us pray. Father, marami pong salamat sa inyong pagsama sa amin. Salamat po dahil sa inyong biyaya, sa inyong pag-ibig, kami po ay pinagpala na. We are thankful, we are empowered, we are free because you have already blessed us. And Father, continually as we dig deeper into your presence, we ask you to guide us. We ask you to let us experience you more. Our Lord, Father, and God of our Lord Jesus, your name is what we call upon right now, and it is your presence that we ask to be with us, to give us fresh energy, to give us fresh strength. All of this we ask in the name of Jesus. To be blessed. Ephesians chapter 3, verse 20 to 21. With God's power working in us, He can do much, much more than anything we can ask or think of. The Most High God works in infinite possibilities, far more than what we can imagine. Sabi nung verse, dahil gumagana ang kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos sa atin, ang dami-dami nating pwedeng gawin, napakaraming posibilidad sa buhay na pwedeng mangyari sa atin dahil gumagana ang kanyang kapangyarihan sa atin. It is far more than anything we can think and imagine. God is full of blessings for His people. Ang ating Diyos, punong-puno siya ng pagpapala para sa ating lahat. Kaya nga, lagi nating binabanggit at pinapaalala, wala sa Kanya yung issue kung mabibless tayo o hindi. Nasa sa atin kung paano natin mararanasan ng buong buo yung kanyang pagpapala. Blessedness is a state and a journey in life. It is a path in life na kailangan nating tunguhan, kailangan nating tahakin. Blessedness is a path and a journey that we have to partake. Kailangan pumosisyon tayo doon sa lugar ng pagpapala. Blessedness is a process we go through day by day. Yan ay araw-araw nating ginagawa. Kasi nandyan yung blessing. Kailangan lang maranasan natin. And so, to be blessed, first and foremost, we have to believe. To be blessed is to believe that you are blessed. Para mapagpala ka, kailangan maniwala ka na pinagpala ka naman na talaga. You are already blessed. Aware ka o hindi, blessed ka na. Yun yung katotohanan na kailangan nating makita. Psalm 121 verse 5 and 6, the Lord is your protector, there at your right side, to shade you from the sun. You won't be harmed by the sun during the day or by the moon at night. Natatakot kayo sa init ng araw. Nakailang galon ng sunblock na kayo ngayong tag-araw. Do you know, even at that aspect, the Lord cares for you. The Lord is there beside you. Kasama niyo ang Diyos kahit pa sa init ng tag-araw. Hindi niyo kakatakutan ang tagtuyot, ang init, at kahit pa sa kadiliman ng gabi, naroon ang presensya ng Diyos kataas-taasan, pinagpapala tayo lagi. Regardless of the conditions of the environment, the Lord is there at our side.
And so, blessings are already present in our lives. Present na, andyan na yung mga blessing sa ating buhay. At kung alam mo na blessed ka, kung alam mo na pala na blessed ka, mababago ang pananaw nyo. Sa tingin nyo, halimbawa, pagka nananalangin kayo sa Diyos, pagka ang pasok mo ng isip mo kagad ay, blessed na ako. Magpe-pray ka pa ba ng, Lord, bigyan nyo ako ng ganito. Lord, bigyan nyo ako ng ganyan. Kung ang mentality mo ay blessed ka na, for sure, ang paglapit mo sa Diyos, ang opening statement mo kagad ay, Lord, thank you ha, kasi blessed na pala ako. At sabi pa nga ng Panginoong Hesus, lahat ng pwede mong hilingin, naisip na niya. At lahat ng kakailanganin mo sa buhay, napagplanuhan na niya kung paano niya ibibigay sa iyo. So we are already blessed. So magpe-pray ka pa ba? Mag-i-intro ka pa ba ng Lord? Kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. Nahihirapan ako dahil nag-aalala ako sa ganito at ganyan. Hindi na. You will open your prayers in thanksgiving. Kasi you are already blessed. The blessings are already present in your life. Mag-iiba ang mentality, mag-iiba ang atake, ang approach sa buhay kapag alam mo, kapag naniniwala ka na pinagpala ka na. Ephesians chapter 1 verse 3, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Imagine that, ang Ama at Diyos ng ating Panginoong Hesus, kumilos na siya. Binuksan na niya ang lahat ng pagpapala sa kaitaasan in the heavenly realms. Sa espiritual na aspeto ng ating buhay, na bahagi ng ating katotohanan, isinaboy na niya doon ang lahat ng pagpapala na kakailanganin natin. It is already there. We just have to be aware of the abundance around us. Are you aware that everything around you is abundant? O ang nakikita nyo yung lacking, yung kulang? So, pwedeng tignan pareho eh. Nasa sa atin kung ano ang pipiliin natin tignan. Yung kakulungan o yung kasaganaan na nasa paligid na. Mark 11:24, sabi nga ng Panginoong Hesus, Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Paano mangyayari yon? Mangyayari lang yon sa framework, sa pananaw na andyan na kasi yung blessing. At hinihingi mo yon ayon sa kalooban nung nagbigay. So whatever you ask, it is already available, automatically available to you. And we also need to see, mga kasama, na that blessing is accessible to each one of us. Blessedness is God's favor. At kailangan din natin maintindihan na, favor siya, pero differentiated blessedness is God's favor, but it is not favoritism. It is not bias. It is not discrimination. Hindi siya yung, wow, God's favor, pero bakit sila lang? Siguro ang lakas nila kay Lord. Siguro ang lakas nila manalangin. Hindi ganun si Lord. Anong tingin nyo? Parang nalalagyan siya na parang tao. Hindi siya ganun. The fact is, God blesses everyone. Yang sinasabi natin na blessedness, yang sinasabi natin na availability ng pagpapala, para yan sa lahat, hindi lang para sa ilan. Kaya nga ang challenge natin lagi ay yung mapaalala sa sarili natin na saan tayo pumuposisyon doon sa pagpapala na yon. Nasaan ang ating kaisipan at kalooban para paganahin yung blessedness na yon. And another thing, mga kasama, to be blessed is to live within and around a mindset of blessedness. Kaya it's all about mindset eh. It's about your mentality. Nandun ka ba naka-align, nakatutok, nakatingin sa mindset ng blessedness? And when we say a mindset of blessedness, it means to choose and to look for opportunities. Hindi yung mga problema, hindi yung mga kulang ang tinitignan, pero ano yung opportunities? Kasi blessedness suggests that there is an opportunity everywhere. To be blessed, to have a blessed mentality, is to speak and to declare favor. And it is also to have or to act and to have a manner of fruitfulness.
Kailangan ganon, the way we act, the way we speak, the way we think. It's in the path of blessedness. So halimbawa, ayan, mainit. Ang init-init. So, pag tinignan mo, pwede mong isipin na ang init, ang hirap, etc., etc. Pero pwede mo ring isipin na ang init, masarap maghalo-halo. Di ba? Pwede mo ring sabihin na ang init, o di mas masarap magpalamig kasi hindi ka naman magpapalamig pag malamig na. Di ba? Tapos sasabihin ng iba, paano nga pag walang pampalamig? Paano nga pag walang pera pambili ng halo-halo? Ayan na nga yung sinasabi ko eh. Kasi ang tinitignan natin, yung lacking. Ang tinitignan natin yung kulang, yung wala, yung problema. Pwede mo siyang tignan sa pananaw na, ano bang pwedeng gawin? Ano bang opportunity kung yan ang kondisyon? Kung yan ang sitwasyon? See, it's a mindset of blessedness. 2 Peter chapter 1 verse 3, we have everything we need to live a life that pleases God. Yan palang first sentence na yan, ang dami ng sinasabi. We have everything that we need to live a life that pleases God. And what pleases God? What pleases God is for us to live in blessing. It was all given to us by God's own power when we learned He had invited us to share in His wonderful goodness. Ang gusto ng Diyos, mabuhay tayo sa pagpapala, sa kasaganaan, sa pagiging malwalhati araw-araw, yun yung kalooban niya. Yun yung nakaka-please sa Kanya. At sabi ng verse, we already have everything we need para mabuhay dyan. Kailangan lang i-activate. And one way to activate that, have a mindset of blessedness. And another thing, mga kasama, to be blessed is to choose to look beyond difficulties. Na magkakakonekta naman tong sinasabi natin eh. Have a mindset of blessedness. Huwag yung mga problema, yung mga kulang, yung mga hirap ang tignan. Look beyond that. Oo, hindi ko sinasabing huwag siyang pansinin na parang di siya nag-i-exist. Yes, it's there, pero go beyond that. Lagpasan mo yun. Choose to look beyond difficulties. And one thing na lagi kong naaalala dito is Apostle Paul. Si Paul of the Bible, of the New Testament, pagka pinag-uusapan natin siya, parang andali-dali nung kwento niya. Pag napapag-usapan si Paul, parang laging victory yung picture na I can do all things through Christ, lahat yan, nagawa ko na, I have finished the race, etc., etc. Na parang ang galing-galing, parang ang tapang-tapang, parang andali-dali nung lahat ng mga ginawa niya. Pero maraming nakakalimot, maraming hindi nakakakita nung detalye na nasa Bible pag binasa nyo, ano yung mga talagang kinaharap niya para magawa niya yung ministry niya. Paul, the Apostle Paul went to his first mission. Yung mga mission na naririnig natin ngayon, yung lilibot ka sa iba't ibang bayan para mag-minister, si Paul ang naunang nagsagawa niyan. At ganito yung itsura ng una niyang tour of duty. Ano nangyari sa kanya nung bumisita siya sa Cyprus, sa Paphos City, in Acts chapter 13, verse 8? But Bar-Jesus, whose other name was Elymas, was against them. He even tried to keep the governor from having faith in the Lord. Yun ang nangyari sa kanya while in Cyprus. So akala nyo, ang dali. So meron pang nagtangka na pati yung governor ilaban against him. Paglipat na naman niya sa Pisidia. Pagdating niya sa Antioch, Pisidia, in Acts chapter 13, verse 45 and 50, ganito ang nangyari. When the Jewish people saw the crowds, they were jealous. They insulted Paul and spoke against everything he said. At ito pa, they even chased them out of this part of the country. So hindi lang siniraan, hindi lang siya kinainggitan, no? Nag-assemble pa sila ng mob para habulin itong si Paul palabas ng bayan. Imagine that. Kala nyo tapos na? Lipat na naman siya kasi nakakadalawang strike na siya. So ganyan na nangyari sa Cyprus, then sa Pisidia. Paglipat niya na naman ng Iconium in Acts chapter 14, verse 5. Finally, some Gentiles and Jews together with their leaders decided to make trouble for Paul and Barnabas and to stone them to death. So hindi na kontento yung mga kontra sa kanila, imbis na habulin lang sila palabas ng bayan, ay nakatakas, batuhin natin hanggang mamatay. So, imagine, di ba? Ganyan yung mga kaharap ni Paul.
Hindi pa tapos. There's more. Lipat na naman siya ng Listra. Acts 14 verse 19. Some Jewish leaders from Antioch and Iconium, yung galing doon sa unang dalawang bayan na dinalaw niya, they came. So sumunod, hindi pa nakontento. Sumunod. They came and turned the crowds against Paul. They hit him with stones and dragged him out of the city thinking he was dead. Imagine, di ba, yung palipat-lipat siya, hindi pa nakontento nung din-drive out siya, sumunod, pinagbabato siya, nakatakas. Halika, sundan natin doon sa susunod na bayan. Pagdating na naman doon, pinagbabato siya. Tapos this time, akala natin patay na. Pero as we know, the story, nakatakas si Paul. Pagbalik niya ng Jerusalem, hindi pa tapos ang istorya. Back to Jerusalem in Acts chapter 15 verse 5, some Pharisees had become followers of the Lord. Parang ang ironic nung statement, no? Yung mga Pharisees eventually naging member din nung movement na sinimulan ni Jesus. At ito nga, they stood up and said, sinabi nila kay Paul na ito nga yung isinusulong niya, Jesusness na, biglang pagbalik niya ng Jerusalem, ganito yung aabutan niyang eksena. May mga Pharisees na miyembro na rin ng movement at ito ang mungkahi nila. The Gentiles who have faith in the Lord must be circumcised and told to obey the law of Moses. Kita mo yung paghihirap niya. Lahat na ng delubyo sinuong niya. Pagbalik niya doon sa pinaka-home base, balik din pala sa Pharisees. So ano ba ito? Mabuti na lang, as we are discussing right now, Paul decided to look beyond difficulties. Mabuti na lang, nagpa siya si Paul na, oo, mahirap, pero sige lang. Mahirap yan habang kaharap mo, pero pag nalagpasan mo na, tapos na siya. Move on to the next opportunity. Kasi marami pang opportunity dyan. And true enough, dahil sa ginawa ni Paul, nagkaroon pa siya ng second mission and more other missions na ginawa niya in his life, nabuo yung maraming references natin sa Bible na siyang pinagbabasihan natin ng mga pag-aaral natin about Jesusness. Buti na lang, di siya tumigil. Now, my brothers and sisters, my friends, ano yung mga difficulties na kailangan nyo ng lagpasan? Ano yung mga difficulties na tila nakaharang sa harapan ninyo? It seems like a mountain before you na kung tutuusin, and let me encourage you, pag nilagpasan nyo yon, ang dami pang opportunity na pwede pang maranasan, pwede pang magbukas para sa inyo. Lagpasan nyo lang yung difficulty na yon. Buti na lang si Paul, nilagpasan niya itong kwento na ito. Kaya nagkaroon pa ng letter to the Romans, to the Ephesians, to the Galatians, to the Corinthians, and everything. Nagkaroon pa ng lahat ng yan. Ang dami niya nagawa dahil nilagpasan niya yung difficulty na ito. Para sa bawat isa, to be blessed, lagpasan niyo lang yung difficulty. Mahirap lang yan habang kaharap niyo. Pero pag nalagpasan niyo na, more opportunities are waiting. More opportunities are waiting. Choose to look for and see goodness. Piliin nyo na makita yung goodness, yung mabuti, yung maganda, kasi meron naman lagi. Hindi naman ibig sabihin yung parang magpakatanga ka na puro na lang positive na bagay yung hinahanap mo kahit ang pangit-pangit na nasa harap. Nasusunog na yung bahay, at least, hindi naman ganun. No? You try to see beyond troubles and difficulties kasi alam natin na the Lord will never forsake us. The Lord will never forget us. The Lord will always open doors of blessedness for each one. At maraming taon, maraming pagkakataon na nating napatunayan yan. Mag-ingat sa kung ano yung tinitignan. Huwag tignan yung negative. Huwag masyadong tignan yung negative. Huwag masyadong tignan yung mga troubles and difficulties. Again, mahirap lang yan hanggang nasa harapan mo. Pag nilagpasan mo na siya, tapos na rin siya. So choose what to look at. Maraming mga tao nilagpasan na yung problem pero nakalingon pa pabalik dun sa problem.
Tapos na nga. Last week pa yan. 5 years ago na pala yung difficulty na yun, tinatanaw-tanaw pa pabalik. Samantalang, ang dami-dami na nangyaring blessing. Hindi tuloy ma-appreciate yung blessing at present. Kasi lingon ng lingon doon sa nalagpasan na dati. So choose where you put your eyes upon. Tignan kung saan nilalagay yung mga mata. Luke 11:34, your eyes are the lamp of your body. When your eyes are good, you have all the light you need. But when your eyes are bad, everything is dark. Di ba ang linaw? Tignan nyo mabuti kung saan nyo nilalagay yung mga mata ninyo. Pag pangit na ang nakikita, lipat ng channel. Lipat ng channel. Click ng ibang bagay na titignan. Yung iba sinasadya talaga na makakita mga nakakabwisit. Yung sa Facebook, manonood ng video ng mga banggaan ng motorsiklo, yung mga MMDA na nang kukorap ng mga driver, yung lalong nakaka-stress. So wala ka namang kinalaman doon, pati ikaw nadadamay. Remember, your eyes are the lamp of your body. Pag maganda ang nakikita, pag maganda ang pinaglalaanan ng inyong mga mata, you have all the light that you need. Pero pag pangit, sa pangit nyo itinutuon yung mata, kadiliman. Kadiliman. Look beyond what is not there. Look beyond what is not present. Look beyond the past. And look beyond, most especially, on whatever things that cannot be. Lagpasan nyo ng inyong mga mata. Huwag nyo doon ilagay yung mga mata nyo sa mga bagay na wala. Wala na nga, hinahanap pa. Alam niyo yun, yung mga naghahanap ng wala. Diba? Ay, walang ganito. Wala nga. Ba't mga hanapin? Kaya nga wala eh. Diba? So, if it's not present, if it's not there, wag hanapin. Wag pagtuunan ng pansin yung mga tapos na. Matapos na yan eh. Babalikan pa yung kwento. Naalala nyo na nagsabunutan kami ng tapos na yun eh. Diba? And most especially yung mga bagay na hindi ipinag-adya. No? Ano kaya nangyari kung kami ang nagkatuluyan ni ganito? Hindi nga. So, di wala. So, sayang di ako natanggap sa trabaho na ganito. Hindi nga. Di wala. Move forward to the next opportunity. Kasi hindi naman nawawala. Kaya babalik siya doon sa first point natin kanina eh. You have to believe that you are blessed. You have to believe that you are blessed. Pinagpala na ako ng Diyos. Psalm 119 verse 37, turn my eyes away from worthless things. Worthless things. No? Hinihingi niya na, Lord, gabayan niyo ako. Huwag tignan yung mga worthless things and preserve my life according to your word. Yes, we can pray to God for insight. We can pray to God for the ability to open our eyes and to discipline our eyes, kung ano ang tinitignan. Proverbs 20 verse 12, ears that hear and eyes that see, the Lord has made them both. Ingatan kung ano ang tinitignan at pati pinapakinggan. Diba? Ang chismax masarap. At may verse yan, di ko lang nailista ngayon. Diba? Ang chismax masarap sa tenga, masarap sa pandinig. May verse yun, next week. Paalala nyo sa akin. Masarap siya, pero if you let it get into you, maya-maya, hindi ka naman naiinis doon sa tao na galit ka na rin. Wala ka namang kinalaman doon sa away na pinag-uusapan nyo, naiinis ka na rin. At tayo, nakakondisyon tayo na mag-ganon eh, yung magkomento ng magkomento. Kaya sa Facebook, huwag kang magbabasa ng comment section. Maya-maya nakikicomment ka na rin. Oh, guilty kayo, no? Sino mga nakikicomment sa awayan dito sa Facebook? Diba? Wag. Be careful. Be careful where you lay your eyes upon. Be careful on what you focus your ear to hear. Wag. Focus on the blessing. A mindset of blessedness. Kaya nga kung tayo lang, parang hindi posible mapagpala kasi ang daming flaw. Ang daming kalaban kung tayo lang. Buti na lang, it is God who makes all things possible. Because God opened all the opportunities, all the blessings for all of us. Matthew chapter 19, verse 26, Jesus looked at them intently.
Imagine niyo yung eksena. Jesus looked at them intently. Tinitigan silang mabuti ni Jesus. At ito ang sabi, humanly speaking, it is impossible. But with God, everything is possible. So isipin nyo ngayon, nakatitig sa inyo si Jesus. Intently. Sinasabi niya, you know what? All things are possible. Posible. Kailangan lang umalign. Kailangan lang i-adopt yung mindset of blessedness. So, my dear friends, mga kaibigan, mga kapatid, I declare this verse unto each one. Ephesians chapter 1, verse 18 to 20. I pray that God will open your minds to see His truth. Ano yung katotohanan na yon? Then you will know the hope that He has chosen for us to have. You will know that the blessings God has promised His holy people are rich and glorious. And you will know that God's power is very great for us who believe. Open your minds to the truth that God has already blessed you. Sabi ng verse, God's power is very great for us who believe. Ang kailangan, maniwala that you are blessed. Say to yourself out loud, I am blessed. Father, marami pong salamat sa inyong pagpapala sa amin. Ano man ang aming kaharap, alam namin na kayo ang may hawak sa aming mga kamay. At salamat po sa mga pagpapaalala niyong ganito dahil ito ang magbibigay sa amin ng panibagong lakas, tapang, lakas ng loob at bagong sigla. Thank you because you have already blessed us in Jesus' name.